nakita ko yung numbers ng pagtitiwala, saan ba pupunta ang boto? VP Sara, tila gustong makatakas sa impeachment. Pero PBBM, tila may matalinong plano at hindi niya ito papayagan. Sabi po ni VP Duterte sa inyong hamon tungkol sa confidential funds, hindi raw niya kailangan sagutin ang mga puna ng Kamara. Nasa kanya po yun kung ayaw niya pong sagutin. Pero obligasyon po niya bilang isang vice presidente, isang public servant, hindi lamang para sa House siya magpaliwanag, kundi sa taong bayan dahil pera po ito ng taong bayan. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-endorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Tingin ko ang mga ine-endorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya iko-convict at kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon for senator. Ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Gustong makatakas ni VP Sara sa impeachment pero tila mismong palasyo na ang umaadlang. Bakit? At bakit kahit manalo sina Amy at Camille, hindi pa rin sapat para maligtas siya? Dahil sa larong ito, numero ang tunay na armas. Amy Marcos, Camille Villar, dalawang bigatin, dalawang pangalan na ngayon ay tinutulak ni VP Sara. Pero hindi ito simpleng suporta. Sabi ng ilang mababatas, ito raw ay survival. Ang totoo, ang kailangan ni VP Sara ay proteksyon. Proteksyon mula sa Senado na siyang huhusga sa kanyang kinabukasan bilang pangalawang pangulo. Therefore, bawat endorsement niya ay tila kasunduan, hindi para sa taong bayan, kundi para sa sariling kaligtasan. Ilang boto nga pa ang kailangan? Ang Senado ay may 24 na senador. Para makonvict si VP Sara, kailangan ng 2/3 votes. Iyan ang 16 senators. 16 votes to convict. Dito matatanggal si VP Sara at hindi na makakatakbo sa ilang mga posisyon sa hinaharap. At 9 votes to acquit na dito siya ay maliligtas. Therefore, kahit manalo pa sina Amy at Camille, kung hindi aabot sa siyam ang mga boto ng not guilty, goodbye pa rin sa pwesto. At alam ito ng Pangulo. Kaya nga naman, pinupush niya ang alyansa slate na ito ay manalo para na rin sa layunin na hindi uubra ang plano ni VP Sara. Totoo ba ito? Pero teka, habang abala si VP Sara sa pag-endorso, nananatiling tahimik ang palasyo. Tahimik ba talaga o may disenyong galaw na nagaganap sa likod ng katahimikan? Si Pangulong Marcos Jr. na dati nagsabi ng kanyang slate ay malinis at walang dugo sa kamay. Pero ngayon, ang mga ini-endorso ni Sara ay tila kabaligtaran nito. Sabi pa ni Representative Raul Manuel, desperado hindi para sa bayan, kundi para sa sarili. Gayun din, si Congressman Paulo Ortega, taas ang nagsabing may impluensyang sinusubukang gamitin pero hindi dapat. Ang boto ng mga senador ay hindi dapat para kay Sara, para sa taong bayan. Therefore, sa araw ng paglilitis, makikita kung sino ang tapat at sino ang natikman ng impluensya. Balikan natin,
gustong makatakas ni VP Sara sa impeachment. Pero kahit ilang endorsement pa, kung kulang sa siyam ang boboto ng not guilty, tapos siya. Therefore ang tanong, mananalo ba talaga ang mga i-endorse niya? Mas malaga, magpapayad pa ng utang sa loob ang mga senador o maninindigan para sa bayan. Ito ay laban, hindi lang ng politika, kundi ng prinsipyo, at sa uli, ang numero ang husga. Have mercy, O God. 1 Samuel 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang tangkad, sapagkat siya ay aking itinakwil, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaibigan, sa panahon ni Samuel, inatasan siya ng ating Panginoon Diyos na pumili ng bagong hari para sa Israel. Lahat ay nag-aakala ng matipuno, mataas at mukhang karapat-dapat sa panangin ng tao ang magiging pinili ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ating Panginoon Diyos ay niremind si Samuel ng isang bagay, hindi ang panlabas ang mahalaga kundi ang puso. Sa gitna ng politika ngayon, habang ang ilan ay naglalaban para sa posisyon, kapangyarihan at kaligtasan mula sa pagkakasala, makikita natin ang parehong aral. Hindi nakakaligtas ang alyansa, pangalan o impluensya. Sa dulo, ang tunay na hukom ay hindi Senado kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Ang ating Panginoong Hesus ang dakilang hukom. Siya ang tunay na hari na may dalisay na puso at walang bahid ng kasalanan. Ang hustisya niya ay hindi nabibili. Ang katarungan niya ay hindi nadadaan sa endorsement. Pero siya rin ang hari ng awa, handang magpatawad sa nagsisisi, ngunit matuwid sa paghatol sa mapagkunwaring puso mapag-ambisyon. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, habang ang mga tao ay nabubulag-bulagan sa pangyarihan, tulungan niyo po kami, O aming Panginoon Diyos, na maging katulad ni Samuel, marunong makinig sa inyo pong tinig at hindi basta-basta nanilinlang ng panlabas na anyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na ibatay ang aming pananampalataya sa aming Panginoon Hesus, na siyang aming tunay na batayan ng pamumuno at katarungan. Katarungang walang kinikilingan at pamumunong may puso para sa bayan at para sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na katulad ng aming Panginoon Hesus, na inuuna ang pagmamahal ng aming Panginoon Diyos at isaalang-alang ang pagmamahal sa aming kapwa ng katulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at tulungan niyo po kami ipasakop ang aming buong puso ngayon sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagkatapos sa matilig sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.